Sige po tayo na po mag-umpisa sa ating gawain. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga rin po sa FB Live na palaging sumusubaybay sa ating gawain. Para po sa ating opening song, Palasyo sa Kaitasan.
magsasa po, tayo po'y tatayo. Para po sa ating opening prayer, pangunahin po tayo ni Brother Joel. Let us pray. Lord God, pupurihan na kayo po ito dakilaan, pasalamatan niya ni pong kaoras sa nainin. Salamat po Lord God, king pagkakataon po na pagkalubi po kami Lord God, para po nitipon-tipon kami po Lord God, kaya nilugar sambahan din po para po makapamaya pong kapurihan kaya kayo at makapanigyaral ka rin kaya ang banalaman Lord God. Lord, yung anak niyo pong italakad din yung hingulot na ni Paul dito Lord God, nawa ikaw pong magpaparang kayong sapat na katalinuhan kabis na dino para po apasyal na lang ng malino at masalesa rin kaya kang ama ng Lord God. Lord, kami naman pong makaluklok, makiramdam ka rin kaya kang ama ng Lord God. Ikayo pong mamusni, Lord God, ka rin kaya kami pong pusit kaisipan, Lord God, na kaya pa makiramdam po ka rin kaya kang salita, Lord God. Lord, makanya mo naman po patuloy nila at kung dadalangin, Lord God, like kapatid mo pong yan po akay-akay ngayon. Natin pong kanya-kanyang kadakilanan, Lord God, nawa. Ikayo pong patuloy na magnugat magtabi ka rin, Lord God. Lord, ka rin mapagpalay pong gamat, lalakuan at pagkatiwala ng mga kaya gana-gana. In His name we pray. Amen. At ngayon naman po ay ating tatawarin ng ating mga ilang miyembro ng kapulungan para sa kanilang inahandang special number po. Atin na po silang tatawagin.
sa buong mundo, pupurihin ka sa hiling. Tatak ang ngalan mo, ikaw ang Diyos, ikaw ang Hari Jesus. Pupurihin ka sa hiling. Ikaw dakila at banal, itataas ang pangalan mo, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka sa hiling. Salamat sa Diyos na mapuri na tayong bilang. Bago po bigay sa ating tagapagsalita sa umagang ito, ay babasahin muna po natin ang ating scripture reading. Tayo po yung kumayo. Sa Revelation, Kabanatang 3, talatang 15 hanggang 16. Babasahin po sa Bibliang Tagalog. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Sa verse 16 po. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mahinit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Tayo po yun po. At ngayon po, ihanda na natin ang ating mga puso't isipan para sa ating tagapagsalita sa umagang ito. Ang ating kapatid na si Brother Romy de la Cruz. Isa pong magandang umaga sa lahat at para po sa ating mga kapatid na nanonood po sa ating pong FB Live. Good morning po. Tinatabihan mo po ako ng sipol ko. Kaya ganda naman ang boses ko. Okay po. Tulad po ng nabasa po sa ating scripture reading, Revelation chapter 3 verses 15 hanggang 16, na kung saan ay isang sulat, isang mensahe na ibinigay sa mga kapatid natin sa Laodicea, kung saan ay pwede natin may apply sa buhay natin mga Kristiyano sa panahon ngayon. Doon po sa sinabi niyang, alam ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig, ni mainit man, sapagkat ikaw ay maligamgam, ikaw ay aking susuka sa aking bibig. Tinignan po yung salita ng susuka ay isang malakas na larawan o natawag sa English na symbolic language na ginamit ni Jesus para ipakita ang kanyang matinding pagkadismaya. Yan na, matinding pagkadismaya sa espiritual na kalagayan ng Iglesia ng Laodicea. Ang maligamgam ay tumutukoy sa taong una, hindi malamig. Pag sinabi natin hindi malamig, hindi siya tahasang tumatanggi sa Diyos. Sabihin, okay lang, nakikinig siya sa mga salita ng Diyos. Hindi niya tinatanggi mga salita ng Diyos. Kung ano marinig niya, come what may. Papasok dito, lalabas doon. So, yun ang hindi siya malamig. Hindi rin siya mainit. Ibig sabihin, hindi siya masigasig. Hindi siya committed. Hindi niya binibigay ang puso niya sa gawain ng Panginoon. Ayaw niyang maging mainit sa gawain ng Panginoon. Siya ay nasa gitna o siya ay isang maligamgam. Pag sinabing maligamgam, walang sigla, walang apoy,
walang kainit-init. Ako po, hindi ko alam kung may katulad ako sa pag-iinom ng kape. Every time na umiinom ako ng kape, gusto ko yung mainit na mainit. Kasi pagka lumamig lang ng konti, ayoko na. Hindi ko na iniinom. Hindi katulad ni Len, pagka nagtitip na kami ng kape, siya talaga palalamigin muna niya para isang diretso daw siya. Ako hindi ako nasasarapan pagka malamig yung or maligam-gam yung kape. Basta pag nakalimutan ko lang saglit ang kape ko, hindi ko na iinom. Titimpla ulit ako ng mainit. Kasi mentas na mainit ang iniinom kong kape, mabisa sa sabaw, di po ba? Napakasarap. So, historical background muna tayo. Bakit kaya nasabi dito sa Revelation chapter 3, verse 15 to 16, na ang iglesyang Laodicea ay ikinumpara ng Panginoon sa isang maligamgam. Kuha tayo ng historical or natawag natin geographical background. Sinerch ko po, ano kaya itong, nasaan kaya itong Laodicea na to? Okay. Meron po siyang binigay na sila sa panahon natin ngayon, sila ay nasa Turkey. Isa silang Turkish. Nasa Turkey sila. Yung lugar na ito, Laodicea, nasa Turkey sila. Tatlong baryo o tatlong bayan ang makikita natin sa Turkey that time. Yung una, yung pong natawag na Hierapolis. Yung Hierapolis, may natural silang hot spring. Lahat ng gagaling sa bundok. Kapag kumukuha sila ng tubig, hindi katulad sa atin, nawasan lang, jetmatic lang, poso. Sila ay nanggagaling lahat sa bundok. Pero, yung lugar ng Hierapolis, meron daw sila tinatawag na natural hot spring na hanggang ngayon daw ay meron tinatawag sila thermal pools para sa modern Turkey. So, hindi nagbago yung temperatura ng tubig doon sa lugar na yon. Natawag nilang natural hot springs. Di po ba? Minsan may nakita tayo sa mga YouTube, sa mga Facebook, yung mga mayayaman, mga elite people, pupunta sa isang lugar, nagpapa-hot spring sila o water, nagpapa-steam sila kasi maganda sa katawan yung pagka o nagpa-steam ka ng katawan niya. Sila labas lahat ng pawis mo. Pangalawa, yung Colossae. Yung Colossae, kilala sila sa malamig at sariwang tubig mula sa bundok. Napakalapit nila sa bundok. Kaya pag yung dumadaloy na tubig mula sa bundok, yung spring na doon, papunta sa kanila, direkta na, malamig talaga. Okay po, napakalamig. At ang pinakauli, ang Laodicea. Ang Laodicea, napakalayo daw po sa bundok ng pinagkukuhanan nila ng tubig. Kaya, ang tubig na nagmumula sa bundok na dumadalo sa mamamagitan at natawag nilang aqueduct. Yung aqueduct na parang isang malaking tunnel siya na kung saan nakatap yung aqueduct na yun sa bundok na napakalayo papunta sa lugar ng Laodicea. Kaya pagdating sa kanila ang tubig, maligamgam na. Alam po iyan ng mga Kristiyano sa Laodicea. Maligamgam na daw po yung tubig na napupunta at nakukuha nila. Kaya, napakaganda ng example ng Panginoon sa kanila. Ramdam nila kung anong ibig sabihin ng Panginoon na pagka hindi ka malamig, hindi ka mainit, sana malamig ka na lang o mainit ka na lang. Pero dahil maligamgam ka, I will spit you out of my mouth, sabi ng Panginoon. Susuka kita. Alam nila, naiintindihan nila kung anong ibig sabihin ng Panginoon kasi sila mismo ayaw nila ng maligamgam na tubig. Pero ikinumpara sila ng Panginoon sa kanila pamamagitan ng kanilang spiritual na kalalagayan sa panahon nila na sila ay hindi malamig, hindi mainit, kundi sila ay maligamgam. Ikinumpara sila ng Panginoon kung gaano nila kinamumuhihan. Ayaw yung tubig na maligamgam, doon sila kinumpara ng Panginoon. Napakasakit na sabihan ka ng isang tao o duduraan ka ng tao, i-spit ka. Di po ba? Kapag dinuraan ka ng isang tao,
parang napakaliit mo para gawin niya sa iyo ito. Pero sinabi ng Panginoon yon sa mga Kristiyano sa Laodicea. Dahil hindi ka mainit, sabi niya, isusuka kita, ilalabas kita mula sa aking bibig. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na malamig ka. Ang konteksto natin dito, Kristiyano po tayo, ha? Kristiyano tayo. Hindi pinag-uusapan natin o pag-uusapan natin dito yung mawawala yung kaligtasan mo. Ang pinag-uusapan natin dito, isa kang Kristiyano, katulad ng mga kapatid sa Laodicea, isa silang iglesia, pero nakitaan sila ng Panginoon na hindi mainit sa kanilang pananampalataya. So, Kristiyano sila. Kaya lang, pinag-uusapan dito, yung hindi sila nagagamit. Hindi sila, parang ano lang sila, parang they just come and go sa loob ng iglesia. Nakikinig, after na makinig, lalayas, lalabas na, then magsalamuha sa mundo, then after, susunod na naman na gawain, nandiyan ka na naman. So, nasaan yung init? Hinahanap ng Panginoon yung init na gusto niyang makita sa bawat Kristiyano noon at maging sa panahon natin. So, ayaw niya ng malamig. Kapag ka malamig ka sa pananampalataya mo, anong silbi mo? Pag sinabi mo malamig ka, wala kang gana sa lahat ng mga gawain. Sa bawat kilos mo, sa gawain ng Panginoon, wala kang gana umaten. Hindi ka na, nawawala na yung saya, yung tuwa, yung galak sa puso mo. Every time na umaattend ka, baka siguro umaattend ka lang dahil napilitan ka lang ng kasama mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo. But deep inside, parang ayaw mo. So malamig ka. Ayaw ng Panginoon na maging malamig ka. Ayaw din ng Panginoon na maging maligamgam ka. Ano ba yung maligamgam? Minsan, aktibo ka. Makikita ka sa gawain. Lahat ng gawain ng iglesia natin ay nandiyan ka, aktibo ka. Then, sa susunod na linggo, wala ka na naman. Then, kumbaga, on and off ka. Ang pananampalataya mo parang switch. Bubuksan mo lang kapag gusto mong i-on. At papatayin mo kapag gusto mong patayin. So, ayaw ng Panginoon po yung ganong bagay. So, sabi ko sa title natin, panatilihin, nag-aapoy ang ating pananampalataya o ang iyong pananampalataya. So, ano bang gagawin natin para mapanatili natin umalab, umapoy ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Marami kasing mga Kristiyano na nagsisimula na mainit. Di po ba? Nung first time nating nakilala ang Panginoon, tinanggap natin siya, ay ang sipag-sipag natin, di po ba? Parang lahat ng mga gawain ng Panginoon ay ginagawa mo, ginagampanan mo. Napakainit na pananampalataya mo. Lahat, nagbabasa ka, nagtatanong ka sa mga elders ng iglesia, sa mga matatanda sa iyo, sa pananampalataya. Napakaalab ng puso mo, napakaalab ng kaisipan mo. Aktibong-aktibo ka. Pero, dahan-dahan tayong lumalamig. Dahil saan? Minsan, sa problema. Lumalamig tayo. Sa sobrang pagod sa mundo. Lumalamig tayo. Mga distractions, mga sagabal sa buhay natin, nanlalamig tayo. Hindi nais ng Diyos na maging half-hearted tayo. Gusto ng Panginoon, yung buo nating puso, ang ibigay natin sa Kanya. Ayaw niya ng kalahati. Ayaw niya yung kalahati sa Kanya, yung kalahati sa mundo. Gusto ng Panginoon ay buo. Gusto niyang umalab, umapoy ang ating pananampalataya. At nang dahil dito, para mapanatili natin umalab, mag-apoy ang ating pananampalataya, una, panatilihin ang malapit na ugnayan sa Diyos. Panatilihin ang malapit na ugnayan sa Diyos. John 15:5, ako ang puno,
kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, sabi niya, wala kayong magagawa. Iniisip mo, nakatak ka sa Panginoon. Iniisip mo, kakampi mo ang Panginoon. Yes, totoo yung kakampi mo. Pero, sabi niya, kung wala ako, wala kayong magagawa. Wala po tayong makipagyayabang. Sasabihin mo, oh, Kristyano na ako, tumanggap na ako sa Panginoon. Wala na akong kailangan, kahit naman hindi ako magtrabaho, hindi ako mag-preach, hindi ako mag-MC, hindi ako mag-pray, hindi ako mag-Lord Supper, basta importante, tinanggap ko ang Panginoon, okay na ako doon. Sa palagay mo, matutuwa kaya ang Panginoon? Kung ikaw ay nakatap sa kanyang puno na hindi gumagawa, matutuyo ka lang dahil hindi ka talaga fully surrendered sa Panginoon. Ang buhay mo ay hindi malapit. Ang ugnayan mo sa Panginoon ay napakalayo. Psalms 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, labis akong naghahangad sa iyo. Ang aking kaluluwa'y nauhaw sa iyo. Kailan natin naramdaman na nauhaw tayo sa Panginoon? Kailan natin naramdaman sa buhay natin na kailangan natin naghahangad tayo sa presensya ng Panginoon? Kailan natin naramdaman o kinailangan ng Panginoon na kung kailan marami na tayong problema, hindi na natin kaya, doon mo lang siya naalala. Di po ba? Ginagawa lang natin minsan ang Panginoon ng shock absorber. Kapag hindi na natin siya kaya, ang ating problemang dumadaan sa buhay natin, doon na natin sinaalala. Sabi sa Psalms 63:1, kailangan matuto tayong mahuhaw. Mahuhaw tayo sa presensya ng Diyos. Hindi man natin siya nakikita, pero nakikita natin sa puso natin, sa pananampalataya natin. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po, ang pananampalataya daw ay parang isang lugar na kung tawagin ay fireplace. Ang fireplace ay isang pook na kung saan wala sa atin dito. No? Ang fireplace, sa mga malalamig na lugar lang, yung mga ginagamitan nila ng chimney, yung mga malalaking butas sa bubong na lumalabas doon ng apoy kasi malamig sa lugar. Sa ibang bansa po ito. Para daw po, ang pananampalataya parang fireplace. Bakit? Kasi daw po, para mapanatili ang apoy doon sa fireplace na yon, kailangan ano sa doon, may mga kahoy ka, may gasolina ka. Kasi pagka naubos na yung gasolina, ala ng panggatong kahoy, mawawala na, mamamatay na yung apoy. So, babalik mo naman yung lamig ng tao. Ngayon, sa pananampalataya daw, katulad siya nun, ang fireplace. Sa atin, kailangan ng fuel o yung gasolina. Ang fuel, siya yung nagsisilbi para sa atin, para umusad ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang fuel, ito yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang fuel, siya yung nagiging routine sa buhay natin. Kapag naubusan tayo ng fuel, manghihina tayo. Ano ibig sabihin? Kapag ang buhay mo ay inilaan mo sa pagbabasa, meditation ng Biblia mo, naging routine mo yung pagbabasa, di ba anong nararamdaman mo? Di ba every time we read the word of God is lumalakas tayo. Binibigyan niya tayo ng kalakasan. Minsan, ang nababasa natin yung tungkol sa problema natin. Di po ba? Pag inalis na natin yung routine na yon, na nagbabasa tayo, nagpe-pray tayo, that's how we start to manghihina tayo. Kasi nawala na yung ating lakas,
nakausapin ang Panginoon. Nawala na yung parang pagkauhaw natin sa mga salita ng Diyos. Kaya, panatiliing, sabi niya, ang maging malapit ang ugnayan natin sa Panginoon. Number 2, iwasan ang mga bagay na nakakapagpalamig ng iyong pananampalataya. Yan. Meron bang mga bagay na nagsisilbi para lumamig ang ating pananampalataya sa Panginoon? Yes, meron po. Matthew 24, verse 12. Sabi niya, at dahil sa pagdami ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. So, anong dahilan? Kasamaan. Dahil sa sobrang dami ng kasamaan, we are surrounded, by filthy things, sins, kasalanan sa paligid natin, ang nakakapagbigay ng dahilan para tayo ay manlamig sa pananampalataya. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong maligaw, ang masasamang kasama ay sumisira ng mabuting asal. Ang sabi sa English, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Diba? Napakaganda. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo, at sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. Pag sinabi mo ito, ang mga anak natin, may barkada yan. Alam mo background nila. Mabisyo. Lahat ng bisyo alam ng mga tao, mga kabataan na yun. Tapos sinaging nabarkada ang anak mo. Kasi sabi, kilala isang araw, Daddy, mga kaibigan ko. Sino sila? Sila mga kaibigan ko. Okay. Dahil kilala ko sila, ganyan ka rin. Bakit? Ang pakikipagkaibigan naman na hindi naman binawal ng Panginoon po sa atin. Di ba? Ang pakikipagkaibigan, actually, gusto nga ng Panginoon na ilaganap ang salita ng Diyos sa buong kapuluan. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero, sabi nga, hindi lahat ng mga kaibigan ay nasa mabuti. Katulad ng ice cream. Kahit gaano katigas ang ice cream, kapag iyan ay pinaligiran ng tubig, malulusaw. Kaya nga pag binibili tayo ng Midges ba yun o anong ice cream, nakapalibot siya ng maraming yelo at asin para hindi lumambot. Pero subukan mong palibutan mo yun ng tubig, hindi yelo. Ang mangyayari? Matutunaw ang ice cream. Ganyan ang ating pananampalataya. If we are being surrounded with bad company, malulusaw ang ating pananampalataya. Kahit gaano kalakas, kainit ang ating pananampalataya, kung ang mga klase ng kaibigan ng taong pinakikisamahan natin ay walang kaamor-amor sa Panginoon. Sabi pa sa English, if you cannot beat them, join them. Parang hindi parang Kristiyano. Sa Kristiyano, if you cannot win them, sabi, lead them. Hindi mo sila makakuha, kaya iwanan mo sila. Huwag ka mag-join. Huwag natin gayahin sa English, sa mga Katoliko o sa mundo. Kung hindi mo sila kayang kuhanin, mag-join ka sa kanila. Tayo, nag-win tayo ng souls, ng kaluluwa. Nag-win po tayo hindi po tayo nagpapawin para sa kanila. Nag-win tayo, hindi tayo nagpapawin sa kanila. So, ang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ay talaga pong masalimuot. Sabi ng Panginoon, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Thou shalt not be unequally yoked to the unbeliever. Pero, kung ang layunin mo ay maitangay mo sila, mailapit mo sila sa Panginoon, that's good. So, iwasan
ang mga bagay na kapagpapalalig sa iyong pananampalataya. Maraming bagay na maituturing natin para sabihin natin na ito ang dahilan para lumamig ang ating pananampalataya. Marami tayong alam. Hindi ko na i-mention, kahit kayo alam niyo, anong dahilan bakit minsan sa buhay mo lumamig ka sa pananampalataya. You know the reason, di po ba? Alam natin, only God, saka ikaw, ako, ang Panginoon, ang nakakaalam lamang ng dahilan. Pero dito sinabi yung pinaka-verse natin na iwasan. Dahil ang masamang kasama daw, sabi sa 1 Corinthians 15:33, ay sumisira ng mabuting asal. Number 3, maglingkod at maging aktibo sa gawain ng Diyos. Ito po yung kulang minsan sa mga ibang iglesia. Maglingkod at maging aktibo. Iba po kasi yung maglingkod, iba yung maging aktibo. Naglilingkod ka minsan na wala namang, hindi ka naman active. Naglilingkod ka for the sake of wala lang. Pero pagka naglingkod ka at may kaagapay, kasabay ng naglingkod ka at naging aktibo ka pa, iba ang usapan na yun. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Galatians 6:9, at huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Kasi naman, hindi naman kasi ako napapansin eh. Di po ba? May ganun eh. May mga Kristiyano, kahit na anong gawin nila, kumbaga nagpapapansin sila sa mga matatanda sa iglesia, na sana pansinin siya. Ano ibig sabihin? Maraming mga tao, Kristiyano, na gusto silang maglingkod sa Panginoon. True one. Sa magitan ng pag-preach, sa harapan ng pagtito, ginagawa nila, nagiging aktibo sila. They'll do anything para lang mapansin siya. Oh, ikaw pala, dahil ikaw aktibo ka, pwede ba ikaw ay magsalita sa likuran ng pulpito? Hindi po ganun. Ang paglilingkod ay kusang nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi yung, o i-recommend kita. Very commendable ka. Hindi po ganun. Maglingkod tayo at maging aktibo. Dahil minsan, ang ginagawa natin, na sa palagay natin, hindi tayo napapansin sa mga gawain. Alalahanin natin yung Galatians 6:9. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. May isang tao na ugali niya talaga yung mapagbigay. Di ba? Meron po talaga taong gano'n, no? Mapagbigay talaga siya. Kahit na anong sabihin mo sa kanya, meron ako, wag mo na, no. Kasi yun talaga gusto niya, nasa puso niya magbigay eh. Ang ibig sabihin, doon na, huwag kang mapagod kasi may kaakibat na regalo niya sa Panginoon. Dahil sabi niya, sa tamang panahon, sa takdang oras, lahat ng mga ginagawa mo ay nalalaman ko. Kaya sabi ng Panginoon doon sa Laodicea, Revelation 3:15, alam ko ang iyong mga gawa. Kaya huwag sabihin na hindi nakikita at hindi alam ng Panginoon ang ginagawa mo. Alam lahat ng Panginoon. Alam ko ang ginagawa mo, sabi ng Panginoon. Basta lang magpatuloy ka lang. Hindi ka pinapansin, magpatuloy ka lang. Hindi ka nila sinasamahan, magpatuloy ka lang. Ina-isolate ka sa iglesia, magpatuloy ka lang. Dahil ang paglilingkod at ang pagiging aktibo sa gawain ng Diyos ay tunay na nakakapagbigay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hebrews 10:24-25, sabi niya, tingnan natin kung paano natin mapapalakas ang isa't isa sa pag-ibig at mabuting gawa. Huwag tayong magpabaya sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, kundi pagpalakas sa isa't isa
Lalo na habang nakikita natin na nalalapit na ang araw ng Panginoon. Hindi po lingid sa atin ang nangyayari ngayon sa panahon natin. Di po ba? Marami ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa na naapektuhan ng giyera na yan. Ngayon, ang gasolina ay tinatakas nila. Sobrang taas na po ngayon ang gasolina. Dahil apektado ang Pilipinas sa langis. Di po ba? Marami ng nangyayari sa mundo. Nakikita na natin yung mga signs sa pagdating ng Panginoon. Hindi ba tayo aware doon? Minsan, pagka naalala mo ganun, sabi nga nila, baka daw, dahil tayo ay may kinukupkup tayo mga army ng US, baka daw, isama tayo. Baka pasabugin din ng Pilipinas. But then, meron tayong Diyos. Ito ba? Pero baka naisip mo yung mga bagay na yun, yung bang, pagka namatay ka, isa ka doon sa ano, ano yung mangyayari sa'yo? Di po ba? Yung bang, naisip mo yung wala pa akong nagawa sa Panginoon, hindi pa ako nag-serve. Masabi pa ako nalulisi sa buhay ko, sa mga material na bagay. What if kaya nangyari na? Wala na tayong magagawa kasi nangyari naman. So, ang ginagawa natin ngayon, ang gagawin natin ngayon ay yung manalangin tayo. Wala tayong magagawa, kundi prayer lamang po. At maging aktibo. Basta wala tayong gagawin kundi gumawa sa gawain ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na okay lang na huwag ka nang umaten, huwag ka nang magpag-fellowship. Anyway, Kristiyano ka na eh. Naalala ko yung isang kamag-anak ko, sabi niya, hindi siya umaaten. Ay, importante, sabi sa akin, ang importante ron, sabi sa akin, Kristiyano ako, nagbabasa ako. Alam ko ang Biblia, alam ko ang laman ng Biblia, at sa puso ko, alam ko, tinanggap ko, Panginoon, pero hindi siya umaaten. Eh, paano ito? Parang nilabag niya ang isang kautusan ng Panginoon sa Hebrews 10:25. Di ba? Na huwag mong hayaan na huwag makipag-fellowship sa mga kasama mo, mananampalataya. Dahil ito ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Sino ba ang magsasabi dito sa akin, sa harapan ko ngayon, o magtaas ng kamay, na kapag ka umaattend siya dito, ay nalulungkot siya. Pag nakikita niya ang mga kapwa mananampalataya, wala po, di ba? Kasi unang-unang purpose natin, dahilan natin, para ibigay yung sarili natin sa Panginoon. At pag nakikita natin ang mga kapatid natin na mananampalataya, na kasama natin ang siserve ngayon, natutuwa tayo, nagagalak tayo. Kaya manatiling maging aktibo. Ang windmill, alam po yung windmill, no? Yung parang, yun, umiikot siya sa pamamagitan ng hangin. At ginagamit nila ang windmill sa energy, sa enerhiya. Ang windmill daw po ay umiikot lamang kapag may hangin. Hindi iikot ang windmill kapag walang hangin. Yan. Nakakita ko nun sa Ilocos noon, pumunta kami ng Ilocos. Doon ang maraming windmill. Nakahilera sila. So, umiikot ang windmill sa hangin. Nakadepende ang ikot ng windmill sa hangin. Ang Kristiyano, parang windmill. Ang windmill natin, sa pananampalataya natin, hindi tayo lalakad, hindi tayo mag-aapoy sa pananampalataya natin kung wala ang banal na Espiritu na tumutulak sa atin para maglingkod. Ang banal na Espiritu, siya nagsisilbing hangin. Hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mong tinutulak ka niya. Nararamdaman mong kinukumbikta ka niya. Nararamdaman mo kung anong gusto niya para gawin mo para sa kanya. Di po ba? Minsan nga, nagkasala ka, hindi mo sinasadya. Anong mararamdaman mo? Lord Spirit,
agad-agad, i-convict ka niya. Na, maalala mo na talagang nagkasala ka, then agad-agad makakapagbigay ka ng confession sa Panginoon. Patuloy ang pag-ikot kahit hindi ito nakikita ang resulta. Ang win-win. Patuloy ang ikot. Patuloy lang tayong maglingkod. Hindi man natin nakikita ang banal na Espiritu. Pero sinisigurado ko na yung banal na Espiritu na nasa akin, na nasa inyo lahat, ay pare-parehas lang na tumutulak sa bawat isa sa ating pananampalataya. Nakakapagtaka lang, bakit kung iisa ang banal na Espiritu na nasa atin, bakit hindi pare-parehas ang tulak nito sa atin? Ibig sabihin, ang Panginoon kahit nasa atin, hindi pa rin niya tayo pinipilit. Hindi niya pinipilit ang gusto niya. Hindi niya tayo ginawang robot, kahit pag-aari niya tayo, tayo pa rin ang masusunod. Kung susunod ka ba sa Kanya, o ayaw mo. So, better na ang hangin nito, ang banal na Espiritu ito, hayaan na lang natin itulak tayo papunta sa mga gawain ng Panginoon para maging aktibo tayo. Number 4, alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Kapag ka ikaw ay lumalamig, kapag ka ikaw ay nagiging maligamgam na ang pananampalataya mo, alalahanin mo daw ang kabutihan ng Diyos sa puso mo. Psalms 103 verse 2, sabi niya, bendisyonan mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ang kausap niya, ang kaluluwa niya. At huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga kabutihan. So parang sinasabi niya na alalahanin mo Panginoon mo dahil isang araw, minsan sa buhay mo, ay ginawa ka ng mabuti ng Panginoon. Madali kasi tayo makalimot po, di ba? Tayong mga tao, madaling makalimot sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lalo na kapag nahaharap tayo sa mga problema. Nakakalimutan na natin ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin noong wala pa tayo at nung lumapit na tayo sa Panginoon, ano bang ginawa niya? Di ba? Binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong lakas, bagong puso, bagong katauhan tayo. Ang lahat ay nagbago na mula nang tinanggap natin siya. Inaalis ka na sa kapamakan, sa impyerno, na dapat doon ang destinasyon natin. Pero ang Panginoon, binigay niya. Inalis niya tayo doon, papunta sa palangitan. Alalahan natin ang kabutihan ng Panginoon. Minsan po, ang awa ng Panginoon ay hindi nauubos. May tayo po kasi talagang nandang ko yung pati. Sabi niya ay sa Lamentations po, Tabulele, Lamentation, chapter 3, verse 32 to 23. Ang awa ng Panginoon ay hindi nauubos at ang kanyang habag ay hindi nagwawakas. Bago pa man dumating ang bawat umaga, bago pa bumangon ang araw, bago pa magsimula ang bawat araw, ang kanyang katapatan ay bago at bago. Ano pang hahanapin natin ngayon? Bago pa tayo sikatan, bago pa tayo idilat ang ating mga mata, ang lahat ng pagpapala ay bago at bago. Alam na tayong kailangan. Kapag ka nakakaramdam ka ng panghihina sa iyong pananampalataya, anong ginagawa mo? Nagmumukmuk ka na lang ba? Sinasabi ba kakad sa Panginoon na, Panginoon, bakit ako? Sa dinami-dami ng taong dapat dumanas nitong ganitong sakit, ganitong karamdaman, bakit ako? Pero hindi mo alam kung ano layunin ng Panginoon sa iyo. Alalahanin mo ang kabutihan niya sa iyo. Yun man lamang binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Talagang pasasalamatan mo na yun hanggat ikaw ay nabubuhay. Hindi natin kayang
tumbasan ang ginawa, ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa buhay natin. Di po ba? Siya lang nakakaalam. Hindi natin alam kung ano ang layunin niya. Na parang tayo ay dumadaan sa napakadilim na tunnel. Puro problema. Wala kang nakikitang liwanag. Pero kung magpapatuloy ka sa paglakad ng init ng iyong pananampalataya sa Panginoon, hanggang sa makita mo ang dulo, tapos na pala ang tunnel, makikita mo na ang liwanag. Ang Panginoon, ganun po siya. Hindi man natin naintindihan siya, subukan nating intindihin ang Panginoon kasi siya ang mas higit na nakakaalam kung ano meron tayo sa dulo. Ang nakakalungkot lang, baka hindi tayo umusan at nakatagpos doon sa dulo. Sumuko tayo, lumamig tayo. Kaya sabi ng Panginoon, I will spit you out of my mouth. Gusto na Panginoon mananatili tayo, patuloy tayo lumalaban. At ang kauli-ulihan po natin, ang maligamgam na pananampalataya nagdudulot ng paglayo sa Diyos. Ito na. Sa Revelations 3:16, sinabi niya, pagka palagi kang malamig, palagi kang maligamgam, sabi ng Panginoon, lumalayo ka sa akin. Susuka kita, sabi ng Panginoon. That will lead you sa relasyon ng Panginoon sa iyo at sa Kanya. Ang maligamgam na pananampalataya nagdudulot ng distansya sa Diyos. Kapag ka na distansya mo sarili mo sa Panginoon, magsisimula na yun na tatamad ka na sa mga gawain. Tatamad ka na makipagkwentuhan sa mga kapwa mo Kristiyano, mas gugustuhin mo pa yung mga kapitbahay mo na hindi mananampalataya, nakakwentuhan sila at halakhak ka ng halakhak. Dahil sobrang tuwa na mapinagkukwentuhan ninyo wherein wala namang saysay. Mas nang-e-enjoy ka sa kwentuhan ng mga unbeliever kaysa sa makipagkwentuhan ka sa mga kapwa mo believer. Unti-unti nilalayo ka ng iyong pananampalataya sa Panginoon. But take note, Kristiyano ka po ha. Nag-usapan dito yung iyong pananampalataya na lumalamig sa Panginoon. Kaya maglaan po tayo ng oras, mga kapatid. Alam ko dito, ako natutuwa dahil kung nadinala ko ng Panginoon, nakita ko aktibo about this sa akin. Kaya, bakit ko dinilibre itong message na ito? Hindi sa may nakikita ko, hindi aktibo. Binigay ko itong mensahe ito at pinabigay sa Panginoon para sabihin sa inyo ito, para lalo pa tayong mag-init. Para lalo pa tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung apoy ng pananampalataya natin na nakasindi ngayon, huwag nating hayaan na mamatay iyan. Panatilihin po natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon at naniniwala ako na matutuwa at madadakila ang Panginoon kapag ang kanyang mga anak ay nakikitang mainit ang pananampalataya, hindi maligamgam. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, tayo po nagpapasalamat sa mga mensaheng inyong pinagkaloob sa amin sa umaga nito. Salamat Panginoon dahil binigyan mo kami ng banal mong Espiritu na patuloy na umuudyok sa amin para gawin ang mga bagay na nakapagpabigay-ligaya sa banal mong harapan. Salamat po Panginoon. Patuloy mo po sana kami bigyan ng ganitong kainit ng aming pananampalataya para sa ganoon ay tunay ka namin maitaas, mapurihan, makakila, mapaligaya, Panginoon, habang kami ay nabubuhay, habang wala pa, hindi pa dumarating sa mundo nito, Panginoon. Ibigay mo ang konti pa pong oras na papala sa mga sa amin. Sa magdalangin sa pangalan po ay Jesus. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating narinig.
habang pinagbulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, tayo po yung muling umawi. Ang aking ama ay nagbabantay, kapela lang po tayo. Sing. Manangin na natila ng Diyos na makapagbalinan sa lahat. Tubos na salamat mga anak mo ay binigay mo kami upang patuloy na namin uwihin sa pagkain sa iyong pangalan at patuloy na namin mag-aral sa iyong mga salita ng pangalan po namin. Ang iyong salita ay napakalagay sa buhay Kristiyan namin dahil itong kalakasan namin, itong panuloy namin, ang ilaw namin sa mundo nito, Panginoon Lord. At salamat sa mga mensahe mo na narinig na tuloy ng interest sa amin at maging kamulong sa amin bilang isang mananampalataya at sana bilang isang mananampalataya patuloy kami maghingin sa aming mananampalataya o patuloy kami nag-aatoy bilang isang anak ng Panginoon na lugulan magagawa lamang ng ito kung patuloy kami kabala sa mga salita mo, patuloy kami mag-aralan, patuloy ugayan, patuloy kami maging masipag sa bawat gawain mo at patuloy kami paglikuran at patuloy na lumalapit sa iyo na malalangin kami na may isagawa namin ang lahat ng punto na iyong pinagkaroon sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, salamat sa
sa inyo ng dinamit, salamat sa kalungan at pagkakulog sa Kanya. Dalayan po namin na kanyang karawang na buhay, ay patulang ulit sa kanya. Panginoon ng buong pamilya, na pag-isyo ng pagkalaan. Salamat din po sa mga bawat kapatid na nagbigay ng oras upang patuloy na paglingkod sa inyo, Panginoon, sa kapitan ng pag-aaral ng inyong mga salita. At dalayan din namin, Panginoon, ang mga tutulong namin oras, na kayo patuloy na mangunas namin, at mga gawin mo ang mga patuloy na mangunas namin, na sana at mga ginagawa namin sa buhay Kristiyano namin, at nakakabigay kami ng karangalan sa inyong pag-aaral. Kaya sa kita katiwala ang oras dito para sa dalayan sa pag-aaral, aming tagapagligtas sa Kristo. Amen. Ngayon po itapos na ang aming away.